Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay maghaharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos o Panginoong Yesus ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Sa Bible, diyan mo malalaman ang patungkol sa Diyos, patungkol sa kay Jesus, patungkol sa impyerno, patungkol sa langit. Kasi yan po nakasulat. Ano po? Yung Ama namin nasa langit ka, yan. Isang ebidensya na yan na nasa langit ang Diyos. May langit. Diyan maririnig mo yung langit, maririnig mo yung impyerno. Kagaya sa chapter 9 ng Marcos, yan, impyerno ang pinangaral ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang ating pag-aaralan, yung patay. Kasi mag-uhundas. Kaya patay. Ang issue, patay. Meron kasing sa Hebreo, sa chapter 9 verse 27, itiakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. After death, tapos ng kamatayan, paghuhukom, judgment. Tingnan natin yung kwento ng mayaman at si Lazaro na mahirap. So, saan sila dako pumunta? Kasi pareho silang namatay. Pero babasahin natin sa Biblia. Ano po? Kasi sabi ng Hebreo, pagkatapos mamatay ay paghuhukom. Ngayon, ito, chapter 16 ng Lucas, dito sa 19, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang sagana sa pagkain araw-araw. Verse 20, may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natatad na sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauulog mula sa apag ng mayaman, at dohoy nilalapitan siya ng mga haso at dinidilahan ng kanyang mga sugat. 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga hangyel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Yan, patay. Pareho namatay, ha? Yung mayaman na maramot at saka yung si Lazaro na pulubi. 23.
Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Oh. Nasaan po yung maramot na mayaman? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Oh. Dako ng pagdurusa. Nagdurusa siya. Po, yun ang sinasabi ng after death judgment. Paghuhukom yan. Namatay siya. Then, nung nandun na siya sa dakong pagdurusa, yan, sa 24, kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mahawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Oh. Apoy, nasa apoy siya ng pagdurusa. Po, yan. Sa 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa diyan. Ano daw si Lazaro? Inahaliw. Joy. Kaligayahan. So, masasabi mong paraiso o dakong kaligayahan, paradise sa English, nandun yung si Lazaro, yung mayaman, nasa dako siya ng pagdurusa. Parehong patayan, yung katawan, nandun sa libingan. Siyempre, nililibing yan. Yung kaluluwa nila, yan. Yun kayo nang tumanggap ng hatol. Kung inyo mapapasin yung Hebreo, 9:27, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. So, nasa dako ng pagdurusa. Yung mayaman na maramot. Baka kayo maramot kayo. Matulad kayo dito sa mayaman na karakter dito sa Lucas 16, ano? Ibig sabihin, may pinatutunguhan ng tao pagkamatay. Hindi po siya pupunta ng purgatorio. Ayun nung namatay, wala namang binanggit na nasa purgatorio eh. Nasaan daw po? Sa dako ng pagdurusa. Kasi sabi niya, naghihirap ako dito. Sabi nitong mayaman. Oh, sabi niya, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Oh, sunod na talata. Sa 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa dyan. Oh. Yun na po yung paghuhukom. Hindi po sinabing pagmulat ng kanyang mata, nasa purgatorio siya.
Wala naman pong binanggit na purgatorio eh. Ang mahirap, may mga simbahan na meron silang aral na purgatorio. Na kung saan ang purgatorio, ayon sa kanilang libro, yun ay dako ng pag-purification. O, lilinisin ka raw hanggang sa malinis ka at doon ka dadalhin sa langit pag malinis ka. Ito, sa librong Catechism of the Catholic Church, number 1031, the church give the name of purgatory to his final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. So, pinali ng paglilinis. Kumbaga, pag namatay ka, marumi ka pa, doon ka muna pupunta ngayon sa purgatorio, yun ang pinali. Doon ka lilinisin, at pagkatapos mong malinis, ikaw ngayon ay lilipat sa langit. Pero yung nangyari dito sa chapter 16 ng Lucas, yung patungkol sa dalawang taong namatay, isang mayaman at si Lazaro, ipinakikita ng kasulatan, meron silang pinuntahan. Ano po? Meron silang pinuntahan, pero walang binanggit na purgatorio. Yung mayaman, hindi po. Yung mayaman sa pagdurusa, wala namang purgatorio kung binanggit dun eh. Ba't kailangan isingit nyo pa yung purgatorio na kung saan sinasabi na yung purgatorio, pag malinis ka, doon ka lilipat sa langit. Pero ang tanong, meron na po bang nakasulat sa Biblia na linis lumipat sa langit? Yan, kaya walang ganyan. Huwag niyo lokohin ang inyong sarili. Huwag niyo lokohin ang inyong mga sarili, kaibigan. Ayon po sa libro ng All Souls, November 2, page 1041, yung libro, ang pangalan ng libro, The Vatican II Sunday Missal. Ano po? Purgatory, a beautiful, fitting Catholic is one special day of prayer for those who have gone before us in life and who are now in purgatory. We think today of our own beloved dead ancestors, parents, relation, benefactor, friends, and all the faithful departed. We pray for them. Kita nyo po, ayon po sa librong The Vatican II Sunday Missal na title The All Souls, November 2, page 1041. So, yan palang November 2, ang sabi niya, special day of prayer. All Saints Day, November 1, All Souls Day, November 2. Kaya yung November 2, ang sabi po rito sa kanilang libro, yan ay
natatanging araw upang ipanalangin yung kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay nasa purgatorio. Ayon po sa libro ng Simbahang Katoliko, makapal po yun, no? Ganyan. The Vatican II Sunday Missal. Yun, ano? Kaya sa kanila ay natatanging araw yung ados para ipanalangin yung kanilang mahal sa buhay. Maging kaibigan, kakilala, ano? Dapat ayon sa kanilang libro, araw ng panalangin ng mga patay. All Souls Day. Kasi po, kaluluwa. Ngayon, kung sa Biblia naman ang pagbabatayan, wala naman pong nakalagay na ipapanalangin mo pa yung patay. Kasi yung sinasabi kong The Vatican II Sunday Missal, libro po yun, sinulat nila. Makakapal yung ganyan kakapal. Oh. Makapal ng konti rito. Kaya wala pong nakalagay na purgatorio. Huwag nyo na pong ipilit, huwag nyo lang bigyan na patay na pag-asa ang mga tao na kapag binanggit ang purgatorio, kinukuha ninyo yung Catechism of the Catholic Church na libro, kulay berde. Wala po, yung dalawang namatay eh. O tignan pa natin yung dito pa rin sa Lucas, yung dalawa na kasama ni Jesus nakapako sa krus. Anong nakalagay? Ito, nakalagay 23 ng Lucas. (23:32). Yung mayama ay nakapako. Ito, may dalawa pang kriminal na hinilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. 33, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa cross. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatiin ang kasuotan niya. 35, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ng kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. 36, nilahid din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa sa siya at tinalok ng maasim na halak. 37, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. 38, mayroon ding nakasulat sa kanyang hulunan, wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa krus sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka pa bang takot sa Diyos?
ikaw ay parurusahan ding tulad niya, 41, tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. O, saan dinala ni Jesus itong isa nakapako sa krus na sumampalataya sa kanya? Isasama kita, sabi niya, sa paraiso. Pero banggit itong nakapako sa krus, o Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na sa iyong kaharian. So maliwanag po, may pinuntahan itong patay na sumampalataya kay Jesus nung araw ding yon. Saan siya napunta? Saan? Dito po sa paraiso, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, o dako ng kaligayahan. Kaya yung doon sa Lucas 16, yung si Lazaro at yung mayaman na maramot, napatingin siya, nandun siya sa dako ng pagdurusa. Po, yun naman si Lazaro, o nasa si Lazaro, nasa inaaliw siya rito, sabi niya. Paraiso po siya napunta. Ito pong dakong ito'y dako na iintayin na yung rapture. Yung katawan mo babangon muli mula sa libingan pagdating ng araw. Babangon yung patay, yung mabuti at masama. Dadalhin sila ngayon sa kanilang pinaring lalagyan, impyerno or kalangitan. Tandaan niyo po yan, wala pong nabanggit na purgatorio o purgatory man. Kaya po natin binabasa ito para magkaroon kayo ng idea kung yung bang purgatorio totoong meron sa Biblia. Wala po. Nandun po sa librong ginawa nila na ng simbahan yung Catechism. Anong pangalan? Catechism of the Catholic Church. Doon po nakasulat, hindi po siya nakasulat sa Biblia. Kaya ang problema naman doon sa purgatorio, sabi nila, ayon po dito sa nakasulat, 1030 at saka 1031 ng librong Catechism of the Catholic Church, na kung saan sinabi nila yung salitang purgatorio ay binigay ng simbahang Katoliko ayon dito sa 3C 1031. Yan. Tatandaan natin, wala pong purgatorio. Ngayon, sinasabi nila, meron daw purgatorio. Kasi, pag sa purgatorio ka, sabi nila, ayon sa libro nila, ikaw pag nilinis sa iyong kasalanan, ay pupunta ka sa langit o kaharian ng Diyos. Hindi po. Napakaliwanag na itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ipaghuhukom. Kaya yung mga namatay na tao, nakalibing, na hindi po karapat-dapat sa Panginoon, sila po ay nandun sa dako ng pagdurusa. At yun naman karapat-dapat
sa Panginoon, nandun naman po sila sa po. Kaya wag kayong wag kayong maguluhan. Kaya lagi ko sinasabi, magbasa lang po kayo ng Biblia. Pag nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo ang salita na o turo at aral ng ating Panginoon. Pati yung basta matututunan mo talaga dito sa Biblia, kumpleto. Kumbaga, may tanong na, may sagot pa. Kaya tandaan nyo ha, wala pong binanggit na purgatorio after death. Yun, dalawa yung nabasa natin na namatay, yung kriminal na isa sa nakapako, yung isa hindi. Hindi siya manapa, nilight niya pang ating Panginoong Yesus, sigurado nandun sa purgatorio yun. Ay, wala palang purgatorio na basa. Nasa dako ng pagdurusa, apoy ng pagdurusa. Kagaya ng binasa natin sa chapter 16 na Lucas. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Yung purgatorio, maling pag-asa yan. Kasi wala tayong namababasa dyan sa Biblia. Kung diyan tinuro ng Panginoong Yesus, impyerno. Impyerno. Kung yun naman mananampalataya, palangit sila. Ay, kung sasabihin mong, ay, walang ganyan. Nakasulat naman. Nakasulat. Wag po tayo magpahuto-huto kung kani-kanino. Kaya lagi ko po sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Po. Kaya ang issue natin ay tungkol sa patay. Saan patutungo yung patay? Yan. Yung kanyang katawan nandun po sa libingan at yung kanyang buhay o kaluluwa babalik sa Diyos upang siya po ang magsulit sa kanyang ginawa nang siya'y nabubuhay sa katawan na yan. Okay, nakita niyo po mayroong pinuntahan ng patay. Po. Ngayon, dapat bang ipagdasal yung patay? Ay wala na po sinasabing ganyan ang ating Panginoong Jesucristo na yung patay pinagdadasal pa. Kasi may mga reliyon po na kailangan daw ipagdasal yung patay. Yan. Kung minsan ginagawa sa simbahan pa yung dasal, yung iba kumuko sila mandarasal, kanya-kanya pong estilo yan. Pero sa katotohanan, wala naman po sinasabi ang ating Panginoong Yesus kapag yung isang patay ay ipagdasal mo. Kung minsan yung patay, halimbawa, sabi nga nila sa birthday ng patay, makakabasa ka sa Facebook, happy birthday, nanay, nasa heaven. Or happy birthday, tatay, nasa heaven. Yung iba naman, nanay, tatay, bantayan niyo po kami, huwag niyo kami pababayaan. Kung ano-ano pong mga natututunan ng mga ibang mga simbahan. Na kung minsan ang promotor, yung kanilang leader ng simbahan mismo. Hindi po. So, nakita po natin ang depresya, wala pong binanggit na purgatorio doon sa binasa natin, Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinagay mo sa amin na hindi namin dapat pinag-pray pa yung patay. Kasi wala nang kaya, wala nang buhay, tapos na po yung buhay niya rito sa lupa, natapos na niya. At pag namatay na siya, ay ang paghuhukom, sabi po sa Hebreo. Gaya ng nakasulat sa chapter 16 ng Lucas, yung isang namatay, sa dako ng pagdurusa. So, doon, naghihintay siya ng
yung katawan niya muling babangon at yung kanyang kaluluwa nagdurusa, muli sila magsasama. Then dadalhin sila sa impyerno. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo ngayon sa pagkakataon na ito. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ang programang ang tunay na pagbubulga ng katotohanan o salita ng Diyos sa puwimen. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo na share, mag-share din po kayo. Mag-subscribe po kayo. Sige po, hanggang dito na lamang, God bless us all. Bye-bye.